Kayo po yung unang humiwalay at nagkanya-kanya, nagsarili, 'di ba? At yung disrespect, kayo po yung nagpauso ng disrespect sa presidente, 'di ba? Yung violence, the culture of violence, yung inyong pagbabanta mismo, yun ang natingala ng mga bata. Kaya nga kailangan papanagutin kayo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O di ngayong araw na to, Wednesday, ipagpapatuloy po yung impeachment trial laban kay Sara Duterte habang si Sara nasa The Hague, nasa Europe sa Five Nation Lakwatsa. Personal travel mga kababayan si Sara Duterte habang patuloy na nilalait yung Marcos administration. At personally, mismo yung pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya nakikita yung kanyang mga kabulastugan sa buhay, katarantaduan na ginagawa. Di ba? Ang pinupuna niyang liderato mga kababayan, isang very competitive leadership, nilalait niya. Habang yung kanyang accountability patuloy na iniiwasan mga kababayan. May latest na naman nga na sinasabi si Sara, mga kababayan. Yan BP Sara Duterte on school violence, it's due to weak leadership, same with the nation. Yan ang sinasabi niya. Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasing nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao, sabi ni Sara, in an interview outside the ICC sa The Hague. May latest naman kasi na nangyari sa eskwelahan, mga kababayan, kung saan binugbog yung teacher. Ayoko nang ipakita dito mga kababayan kasi baka matawag doon, mag-violate sa community standard, violence. Kasi yon mga kababayan, malinaw naman po yung culture of violence and disrespect to authorities. Sila yung nagpauso kasi. Sabi natin kung anong ginagawa ng matatanda kahit na mali kahit na mali sa mata ng bata ay tama. The culture of violence natingala sa kanila. Di ba? Lalo na kay Sara Duterte. Nang ipagmalaki pa niya yung pambubugbog niya sa sheriff. Di ba? At yung pagbabanta sa ating Pangulo. At yung pag-imagine niya mga kababayan na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Ayun. Kung pwede yung gawin ng isang vice presidente, bakit hindi pwedeng gawin ng isang mag-aaral sa isang teacher? Di ba mga kababayan? Kaya lahat ito, consequences ng mga mali nilang mga pag-ugali. Yan sabi ni Sara, kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila kasi nawawala yung moral ascendancy. Pag sinabi natin na nasa taas yung ating president, yung mga nasa taas, pag sinabi natin nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President, kapag ganyan, yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanyang lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. Kayo po yung unang humiwalay at nagkanya-kanya, nagsarili. Di ba? At yung disrespect, kayo po yung nagpauso ng disrespect sa presidente. Di ba? Yung violence, the culture of violence, yung inyong pagbabanta mismo, yun ang natingala ng mga bata. Kaya nga kailangan papanagutin kayo sa pamamagitan nitong impeachment trial. Kaya nga kailangan harapin ninyo yung impeachment trial. Hindi ninyo hinaharap Di ba? Puro sablay, mga kababayan. Puro turo, puro paninisi. Yung mga isinisisi niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yun actually yung gawain niya.
na natingala ng ating mga kabataan kung bakit marami ang nagiging violente kasi yun na nakita po sa kanila, sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao. Nangakala ng mga kabataan tama kasi hindi pa napapanagot. Kaya importanteng papanagutin ng impeachment court, mga kababayan. So ang hindi pagsipot, mga kababayan, sa sariling paglilitis habang nagpapakasasa sa mga technicalities upang itago ang bilyon-bilyong piso ay hindi po depensa ni Sara Duterte. Ito po ay pag-amin, tahasang pag-amin ng kasalanan. Sa ilalim, mga kababayan, ng hustisya ay hindi naghihintay sa mga nagtatago sa ibang bansa. Ang pag-iwas sa cross-examination ay pag-iwas po sa katotohanan. Kung ang isang pinuno ay walang nakatagong yaman, mga kababayan, ang transparency ang kanyang magiging pinakang matalas na tabak. Ngunit sa kaso po ni Sara Duterte na nandun sa dahig, sige ang panira, ang kanyang pananahimik at barikada sa bangko ang mismong nagpapatunay na ang kanyang integridad ay matagal nang gumuho. Ang pagtakbo sa hustisya ay pagtataksil sa tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya kung ano-anong sinasabi niya sa mga interview kasi gusto niyang ilihis ang issue, ang mga balita, ang topic, hindi yung kanyang ginawang kabuktutan na parte ng articles of impeachment. Kaya kung ano-anong pinagdadaldal doon sa dahig. Nang tanungin tungkol sa Pax-Silica, ignorante, hindi niya alam. Ano niya Pax-Silica? Pax-Sili. Ang alam niya, si Sulaika. Di ba? So, fight or flight? Malinaw na flight. Haharap ba, mga kababayan, si Inday Sara Duterte para ipagtanggol ang kanyang sarili o haharangin ang paglabas ng kanyang mga bank accounts? So base sa kanyang mga ikinikilos, mga kababayan, at taktikang legal ngayon, ang sagot ay pumapanig sa flight o pag-iwas sa mismong korte. Ganyan nandun siya sa ibang bansa. Pero agresibong fight o pakikipaglaban sa likod ng mga teknikalidad para harangin ang kanyang mga dokumentong pinansyal. So anong ginagawa niya? Pinili ni Vice President Sara Duterte na huwag sumipot. Flight ang ginagawa niya. Hindi lang pag-iwas, talagang flight pa dahig, pa Europe, pamamasyal. So yun ang ginagawa. Pinili niya na huwag sumipot ng personal sa impeachment court, nasa pamamasyal. Sa halip na umupo sa trial para rapin ang mga paratang, lumipad siya patungong dahig habang gumugulong ang paglilitis. Di ba, mga kababayan? So, sa isang legal, mga kababayan, na paglilitis, ang hindi po, mga kababayan, pag-sipot ay nangangahulugang iniiwasan mo ang direktang pagtatanong o ang cross-examination ng mga taga-usig. Kung sisipot siya, mapipilitan siyang sumagot sa ilalim ng sumpa kung saan ang gagaling ang kanyang bilyon-bilyon na kayamanan. Sa pag-iwas niya, pinipili niyang huwag sagutin ang mga masisilang tanong ng mga senador at mga prosecutor sa loob ng korte. So, ang fight o pakikipaglaban kontra sa bank subpena, isa siyang financial blockade ang ginagawa ng kanyang defense, mga kababayan. So kahit wala siya sa bansa, ang kanyang mga defense lawyers ay todo laban para harangin ang paglabas, mga kababayan, ng kanyang mga bank at tax records. Inaprobahan ng Senado ang subpena para buksan ang kanyang mga financial records mula 2007 hanggang 2021. Nilalabanan ito ng kanyang mga legal team o ng kanyang legal team gamit ang Bank Secrecy Law, yung Republic Act 1405. Ang katwiran nila labag sa kanyang karapatan sa privacy
at walang kinalaman sa kaso ang pag-ungkat sa kanyang mga bank account. So ginagamit niya ang batas bilang panangga. Gumagawa ng paraan ang kanyang mga abogado para mapigilan ang utos ng korte para hindi kailanman makita ng prosecution at ng publiko kung magkano talaga ang laman ng kanyang mga bank accounts at kung saan ito nanggaling. So bakit ito dihado sa kanya, mga kababayan? Ang batas sa ilalim po ng Anti-Graft in Corrupt Practices Act saka yung Republic Act 1379, kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay may milyong piso sa bangko na hindi tugma sa kanyang opisyal na sweldo, automatikong tinuturing ng batas ng mga perang ito, mga kababayan, ay illegal na nakuha maliban na lang kung mapapatunayan niya ang mga pinagmulan nito. Kung wala kang ninakaw, wala kang dapat ikatakot na buksan ang pitaka mo para patunayang malinis nga. Malinis ka. Sa pagpupumilit mga kababayan niyang itago ang kanyang mga bank records, nagpapadala siya ng sinyales sa ating mamamayan, sa publiko, na kapag nabuksan ang mga bank accounts na ito, mapapatunayang totoo ang mga paratang na tagong yaman laban po sa kanya. So ang kanyang pakikipaglaban or fight para itago ang records ay maituturing na pagtakbo, flight, pag-iwas sa tunay na katapatan at transparency. Tama po? Ngayon, dito tayo sa mga detalye at ebidensya ukol sa tagong yaman ni Sara Duterte. The facts, news, and the law. Para sa mga kritiko ng Vice Presidente, mga kababayan, ang usapin ng kanyang yaman ay hindi simpleng pamumulitika kundi isyu ng tahasang paglabag sa ating batas. So narito ang basihan kung bakit tagong yaman ang paratang, mga kababayan, sa Vice Presidente. Una, ang balita at saka yung ebidensya. Ang nawawalang cash sa SALN sa mga pagdinig, mga kababayan, ng House Committee on Justice, binunyag ng mga dokumento na mula sa 2019 hanggang sa 2024, nagdeklara si BP Sara ng zero. Walang kahit pisong cash, kasunhan, wala. Or cash on bank, wala din sa kanyang SALN. Yun ang lumabas sa pagdinig ng Justice Committee sa Congress. So sa kabila nito, ang kanyang kabuuang net worth ay tumaas pa rin ng husto. So napaka-imposible, mga kababayan, sa isang tao na walang perang nakatabi sa bangko habang lumalaki naman yung kanyang mga ari-arian. 6.7 billion na transaction sa AMLAC yung nasili po, na-detect ng AMLAC. May opisyal na ulat mula sa Anti-Money Laundering Council na nagpapakita ng kabuang 6.7 billion na kadudadudang transaksyon, no? Tinatawag nilang suspicious transactions, na dumaan sa mga bank accounts. May kaugnayan sa kanya at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio at sa kanilang mga negosyo. Ngayon, dito tayo sa pagtatago ng mga dokumento. Formal na humiling ang kampo ni Sara Duterte na ipatanggal o wag isama ang kanyang mga lumang SALN daw sa mga ebidensya ng korte. Pero para sa publiko, ang pagtatago ng dokumento ay sinyales na siyempre mayroon siyang inililihim pag ganon ang kanyang gustong mangyari. Kasi kung wala kang tinatago, open ka dapat. Tama ba? Pangalawa, yung hindi maipaliwanag na yaman. Unexplained wealth. So ano po to? Yung Republic Act 1379
Ito yung batas, mga kababayan, na sinasabi rito na kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay may naipon na yaman na mas malaki pa sa kanyang legal na sinasahod at diniklarang kita, automatic tinuturing ito ng batas na ang yaman na ito galing sa hindi maganda o kaya yung tinatawag na ill-gotten wealth. Maliban na lang kung may papagkita siyang malinaw na ebidensya kung saan ito nanggaling. Sa madaling salita, mga kababayan, kung ang sweldo mo bilang mayor o vice-presidente ay nasa 300,000 lang kada buwan, pero may nakita sa bangko mo na bilyon, yun ang na-detect, mga kababayan, nang walang malinaw na negosyong nagbabayad ng tamang buwis. Ikaw ang may obligasyong magpaliwanag kung saan galing ang pera. Yan ang batas po. Hindi pwedeng sasabing basta sa akin yan. Hindi niya pwedeng sabihin yon. O hindi sa amin yan. Nang walang ipapakitang katibayan, mga kababayan. So ano ang tungkulin ng SALN under Republic Act 6713, mga kababayan? So ang batas na to sa SALN, isang legal na deklarasyon sa ilalim ng sumpa under oath. Ang pagdadaya, mga kababayan, o pagtatago o hindi pagsama ng ari-arian o cash dito ay isang mabigat na paglabag sa ating konstitusyon at sapat na dahilan para mapatalsik sa pwesto. So sa madaling salita, mga kababayan, ang SALN ay parang bukas na aklat ng bulsa ng opisyal para makita ng publiko na hindi ka nagnanakaw sa kaba ng gobyerno habang ikaw ay nasa pwesto. Ganun yan po. Kung nagsisinungaling ka rito, gaya ng pagdeklara na wala kang cash, pero may bilyon-bilyong transaksyon sa bangko mo, niluloko mo na ang batas. At siyempre yung taong bayan, mga kababayan. So, konklusyon natin dito, sa madaling salita, ang kaso laban, mga kababayan, sa vice-presidente ay hindi lang basta gantian sa politika tulad ng gusto nilang palabasin. Pamolitika lang yan. Yan palaging sinasabi ng kampo ni Sara Duterte at ni Sara mismo. So, ito ay nakabase kasi sa mga opisyal na dokumento ng gobyerno, yung SALN at saka yung AMLAC at saka BIR records. Kung patuloy niyang tatakbuhan o iiwasan ang pagharap sa Senado, gagamitin ang kanyang mga abogado para harangin ang kanyang mga records gamit ang Bank Secrecy Law. Lalong titibay po, mga kababayan, yung hinala ng publiko na mayroon nga siyang tagong yaman na hindi niya kayang ipaliwanag gamit ang kanyang legal na kita bilang kawani ng ating gobyerno, bilang mayor, bilang vice-presidente, dating mayor. Tama po yung ating konklusyon. So ang katapatan ay hindi nagtatago sa dahig, mga kababayan. At ang malinis na konsensya ay hindi natatakot sa bukas na bank account. So panawagan natin kay Sara Duterte, harapin mo ang Senado o tuluyan ng uurong ang inyong integridad. So that is the challenge kay Sara Duterte, mga kababayan, ngayon, na patuloy na iniiwasan ang kanyang kinakaharap na kaso before the impeachment court. At ngayon, nandun sa dahig kung ano-anong pinagdadaldal para iiwas yung tao sa tunay na issue, mga kababayan, yung kanyang kinasangkutan na pagbabanta sa ating Pangulo at yung mga tagong yaman niya po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta ko na, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito po ni Yolitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aileen Rosales. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.